Pinaghahagis ng babae ang lahat ng gamit ng asawa niya. Asawa, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ano ka ba? Huwag ka ng maraming daldal. Bilisan mo't lumayas ka na. Bakit kasi naging inutil ka na? Tingnan mo nga, halos hindi ka na nga makatayo. Wala ka ng silbi. Ano, gawin mo pa akong tagapag-alaga sa'yo? Nana, nung ikinasal tayo, sabi mo kahit anong mangyari sa akin, mamahalin mo ako. Nangako ka, alagaan mo ako habang buhay. Pweh! Noon yon dahil mapera ka pa. Ngayon, tingnan mo, pilay ka na. Asawa, pwede ba wag kang ganyan? Sige na, walang kwenta mga sinasabi mo. Kinuha niya ang papel para papirmahan. Meron akong kasunduan dito, ito, pirmahan mo. Asawa, di ba ang mag-asawa nagtutulungan? Ha? Kasabihan lang yun. Saka sa umpisa lang yun, kapag tumagal na, wala na. Nakatunganga ka pa dyan, pirmahan mo na yan. Ayaw niya talaga sanang pumirma kaya nagdadalawang isip pa siya. Mahal niya kasi ang asawa niya. Asawa, sigurado ka ba talaga? Kung hindi tayo magkahiwalay, pagsisisihan ko. Pirmahan mo na, bilis! Kaya labag man sa kalooban niya ay pinirmahan niya ito. At pagkatapos niyang pirmahan, sige, punta na tayo sa korte para tapusin ang kasal natin. Hindi na. Hoy! Nana, hindi ko nahintayin na ikaw ang pumunta. Isang tawag lang, ayos na. Asawa, sino siya? Bakit nasa kwarto natin? Ah, ito? Siya si Mr. Ni, executive sa ating kumpanya. Malaki ang naitulong niya sa trabaho ko. Nag-usap lang kami dito sa kwarto tungkol sa produkto. Mr. Ni, tapusin ko lang tong problema ko dito sa pilay kong asawa. Balik muna tayo sa kwarto. Maliit na bagay lang to, kailangan pa bang ikaw kumilos? Kuhanan ko lang ng picture ito. Tingnan mo, okay na. Ay, ang galing-galing mo naman. Mahal ko. Mr. Ni, ang galing mo. Nana, wag mo na akong lokohin. Alam kong may relasyon kayo, kaya ka nakipaghiwalay sa akin. Dahil sa kanya, di ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Wala kaming relasyon ni Mr. Ni. Wag mo akong pagbintangan. Trabaho lang to, walang personalan. Tungkol lang ito sa isang investment. Malaking proyekto ito. Wala itong kinalaman sa personal na damdamin. Malaking proyekto? Ibig sabihin may connection ka sa Dingxing Group? Alam mo pala ang Dingxing Group? Sige, sabihin ko sa'yo, ang Dingxing Group, hindi lang ako executive sa Dingxing Group. Ako nang bahala sa proyektong to. Kaya kung ako sa'yo, manahimik ka. Alam mo ba, tumigil ka na, humanda kayo. Kaya tinawagan na niya ang kanyang sekretarya sa opisina. Secretary C, kumusta na ang bagong project ng Dingxing Group? Okay na? Mabuti. Dalhin mo dito sa bahay. Li Xiaoming, nasiraan ka ba ng ulo? Ano ba yung sinasabi mo na ikaw ang boss? Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo? Tama, sa itsura mo mukhang pulubi. Ikaw ang boss ng Dingxing Group? Eh di wag kayong maniwala. Ako ang boss ng Dingxing Group. Ano, mukha pa ba akong pulubi? Ano? Ay nako, pasensya ka na. Hindi lang tayo nagkakaintindihan. Siya nga pala. May kailangan pa akong gawin. Sige, mauna na ako. Nana. Mr. Ni, may nakalimutan ka yata Nana, tulungan mo akong makiusap. Ako? Bakit ako makikiusap? Lumayas ka. Asawa, nadala lang ako at niloko ni Mr. Ni. Tumingin ka sa akin. Hindi mo alam na ang tatay ko ang may-ari ng kumpanya at ibibigay na niya sa akin? Ang totoo, kaya ako bumalik dahil sasabihin ko sana sa'yo. Hindi ko akalain na hindi ka papasa sa pagsubok ko. Kaya tapos na ang pagsasama natin. Asawa, wag na tayong maghiwalay. Mahal naman talaga kita Ngayon mo na lang yan nasabi, pero kanina nakikiusap ako sa'yo. Anong sinabi mo? Asawa, nagbibiro lang ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Biro? Hindi nakakatawa ang biro mo. Tara, magdiborsyo na tayo.
Li Xiaoming, kung palayasin mo ako, wala nang mag-aalaga sa'yo. Hindi na kita kailangan. Aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa pera, sanan o pansariling interes. Ang asawa na tunay na nagmamahal ay mananatili kahit sa hirap at ginhawa. Pag pinili mong ipagkanulo at ipagpalit ang iyong kapareha para sa pansariling pakinabang, darating ang oras na pagsisisihan mo ito dahil ang kasakiman at pagtataksil ay hindi nagtatagumpay.